Ang mayaman kong asawa. 2,151 ang kabaliwan ni Dean Lay. Sa isang iglap, ang buong Astral Mountain ay tila nabalot ng isang patong ng magaan na ambon. Sa loob ng liwanag na ambon, iba't ibang malabo at mailap na mga imahe ang kumikislap. Ang ilan ay kahawig ng mga higanteng hayop na gumugulong, ang iba ay parang mga phoenix na sumasayaw, at ang ilan ay parang mga banal na hayop na umuungal, lahat ay kagilahil-alas. Gayunpaman, ito ay prologue lamang. Habang kumilos ang tunay na santo, tila nang inag ang buong mundo. Sa paligid ng Astral Mountain, maraming bato sa bundok ang nabasag sa harap ng hindi maipaliwanag na aura na ito. Sa sandaling ito, ang mga sinaunang puno ng 10,000 taon ay natanggalan ng balat, ang kanilang mga sanga at dahon ay nakakalat na parang sila ay nananangis. Ang hindi mailalarawan na kapangyarihang ito ay direktang pamunit sa lupa, at maraming mga bitek ang lumitaw. Ang mga bitek na iyon ay parang mga dragon na gumagalaw ng ligaw sa lupa at kumalat ng malalim dito, napakalalim. Hindi lang lupa kundi maging ang langit ay hindi naligtas. Ang mga patong ng ulap na iyon ay parang papel, sa harap ng napakalaking kapangyarihang ito, unti-unting napunit at napalitan ng hindi mabilang na mga pira-piraso na nakakalat sa hangin. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga bituin ay tila nawala ng liwanag. Isa-isa silang nagdilim at naglaho sa langit. Kahit na ang kawalan ay hindi makayanan ang nakakatakot na kapangyarihang ito. Ang mga bitek ay kumakalat ng ligaw sa kawalan na parang pinupunit ang mundo. Si Dean Lay ay nakikipaglaban sa 10 tao ng mag-isa, at ang hindi mabilang na nakakatakot na internal chi ay halos sirain ang Dao technique. Ang medyo may edad niyang katawan ay nagpapasakit sa puso ng mga tao nang makita siya. Habang nag-aaway sila, mas nabigla ang lahat. Malinaw na hindi nila inaasahan na napakalakas ni Dean Lay. Dean Lay? Kahit na malakas ka, tiyak na mamamatay ka ng walang pag-aalinlangan ngayon. Sigaw ng isang tunay na santo at agad na pinakawalan ang kanyang trompeta. Desidido siyang patayin si Dean Lay. Ang iba sa mga true saints ay sunod-sunod na sumalakay. Sa ilalim ng pamumuno ni si Liu He, si Dean Lay ay hindi nagtagal sa isang dehado. Ano man ang lakas ni Dean Lay, hindi niya kayang labanan ang 10 o higit pang mga true saints. Siya ay patuloy na umatras, at ang kanyang pisikal na katawan ay nagsimulang magdusa ng pinsala. Sunod-sunod na lumitaw ang mga madugong butas sa kanyang katawan. Dean Lay. Si Qin Yu ay nasa hindi matiis na sakit. Nakatingin lang siya nang walang magawa habang si Dean Lay ay nahulog sa isang mapait na labanan, ngunit wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman. Boom! Isa pang nakakatakot na liwanag ang bumaril. Direktang napailing si Dean Lay at pilit na tinulak palayo, at nabali ang ilan sa kanyang mga buto. Gayunpaman, walang balak na umatras si Dean Lay. Pinilit niyang bumangon at buong lakas niyang inayos ang internal chi sa kanyang katawan, balak niyang i-activate ang kanyang secret technique. Rono Bitcoin S. Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon, wala ni Kay titing na intensyon si Dean Lay na umatras. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpupumiglas, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa harapan na para bang ipinapahayag niya sa lahat na kahit na siya ay malubhang nasugatan, hindi siya madaling sumuko. Dean Lay? Oras na para makita mo ang katotohanan. Ngayon, wala ka ng paraan para mabuhay, malamig na sabi ni si Liu He. Kahit na mamatay ako, isasama kita. Tumawa ng malakas si Dean Lay at sinabing. Pagkasabi niyon ay biglang pumutok ang panloob na chi sa kanyang katawan. Sa isang iglap, natakpan ng maitim na ulap ang kalangitan, at gamulong ang kidlat. Ang pamamaraan ng Dao ay parang isang batis na nagtipon patungo sa katawan ni Dean Lay. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na lihim na pamamaraan na minana mula sa Immortal Emperor Lay. Tinawag itong Primordial Void Sacred Thunder Technique. Ang diskarteng ito ay isa sa pinakamakapangyarihang diskarte ni Immortal Emperor Lay. Napakahirap intindihin ito. Gayunpaman, inilabas ni Dean Lay ang diskarteng ito. Cebu City. Cebu City. Ito ang Primordial Void Sacred Thunder Technique. Si Liu He ang unang nakakilala sa teknik na ito, at isang pahiwatig ng pagiging solemna ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang iba pang mga true saints ay mas natakot.
Inilabas nilang lahat ang kanilang mga mahiwagang artifact upang protektahan ang kanilang sarili, dahil natatakot silang mapatay ng pamamaraang ito. Buzz! Isang nakakatakot na hagong ang umalangaw-ngaw habang ang kidlat sa kalangitan ay natipon sa palad ni Dean Lay, na bumubuo ng 3 Golden Lotus-like Thunderlights. Ang mga kulog na ito ay naglabas ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Ang tuloy-tuloy na kaluskos na nagmumula sa kanila ay nagpapataas ng pagka-alerto. Ang 3 kulog ay patuloy na umiikot, at ang bilis ng kanilang pag-ikot ay naging mas mabilis. Sa huli, sila ay naging marahas na agos ng kuryente na patuloy na umiikot sa paligid ni Dean Lay. Tila nabalot ng katahimikan ang buong mundo. Tanging sipol ng 3 kulog ang umalangaw-ngaw sa sandaling ito. Ang 3 Thunderlights ng Golden Lotus sa katawan ni Dean Lay ay umiikot na parang nilalamon nila lahat ng liwanag, lahat ng kulay, at lahat ng buhay. Samantala, ang panloob na chi ng mga Thunderlight ay lalong naging marahas at siksik na parang gusto nitong lumunin ang buong mundo. Nagsimulang mabasag ang langit, napunit ang mga ulap, at nawala ng liwanag ang mga bituin. Para bang ang 3 Thunderlight ng Golden Lotus ay hinigop ang lahat ng mga kulay, nag-iiwan lamang ng isang kulay abo na puti. Ang bitek ay parang bibig ng demonyong lumalamon sa langit. Ang kawalan ay tila napunit ng husto, at ang malalalim na bitek ay kumalat ng malawak na parang gusto nilang punitin ang buong mundo. Nasira din ang lupa sa harap ng kapangyarihang ito. Ang mga bitek na tulad ng mga itim na dragon ay gumalaw ng ligaw dito at kumalat ng malalim sa kailaliman, walang kalaliman. Nabasag ang mga bato sa bundok, natamba ang mga sinaunang puno, at hindi mabilang na buhay ang nawasak. Ang lahat ay tila huminto sa sandaling ito, at tanging ang marahas na kidlat lamang ang pumipihit na parang umuungal na hayop. Nakakaloka. Lahat ng may buhay ay nasa kalungkutan. Ang Dao Technique ay tila bumagsak sa sandaling ito. Ang liwanag ng 3 Thunderlight ng Golden Lotus ay naging mas nakakasilaw, tulad ng 3 maliliit na araw. Sa bawat pag-ikot nila, naglalabas sila ng ipoypo ng kidlat. Ang ipoypo ay parang espada, na tumatawa sa malalalim na marka sa kawalan. Ang gayong nakakatakot na eksena ay nagpabagabag sa lahat. Ang nakatatakot na kapangyarihang iyon ay patuloy na lumalakas, at ang ilang mga tao ay hindi makayanan ang kapangyarihang ito. Pitek. Sa sandaling ito, isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Nabasag ang protective magic artifact ng tunay na santo. Ano? Agad na natakot ang lahat. Ang natitirang kapangyarihan lamang ng pamamaraan ay maaaring makabasag ng kanilang mga mahiwagang artifact. Gaano kakilakilabot ang pamamaraang ito kapag naipalabas na ito? Tulad ng inaasahan ng din ng Thunder Courtyard. Maging si Yan Tianchi, na nakatayo sa di kalayuan, ay mukhang solemn na. Inayos niya ang kanyang panloob na chi upang maprotektahan ang kanyang katawan. Tila natatakot siyang mangyari ang mga hindi kanais-nais na insidente sa ilalim ng nakakatakot na pamamaraan na ito. Lahat, huwag matakot. Kung sabay tayong aatake, tiyak na mamamatay siya, malamig na sabi ni si Liu Hei. Ibinuka niya ang kanyang bibig at naglabas ng marka. Ang markang ito ay parang isang sinaunang kampana na lalong lumaki, na nagpoprotekta sa lahat. Sa sandaling ito, biglang nagtaas ng ulo si Dean Lay. Ang ekspresyon ng kanyang mata ay parang bagyo na parang kidlat. Bigla siyang sumigaw, halika. Ngayon ay hahayaan kitang masaksihan ang tunay na kapangyarihan ng Thunder Courtyard. Nang matapos siyang magsalita ay biglang sumugod ang katawan niya. Sumunod ang 3 Thunderlights ng Golden Lotus. Sa isang iglap, parang sumabog ang buong mundo. Kumuho ang langit, nabasag ang lupa, nabasag ang kawalan, at nawasak ang pamamaraan ng Dao. 2,152 maraming tao ang nagsanib puwersa. Tila naging kidlat ang katawan ni Dean Lay habang sumusugod siya sa True Saints. Ang walang hangganang kapangyarihan ng kidlat ay sumabay sa kanyang pagsingil. Ang 3 Thunderlights ng Golden Lotus ay umikot sa paligid niya na parang 3 nakatutuwang ipoypo. Ang 3 Thunderlights ng Golden Lotus ay dumating sa harap ng True Saints halos kaagad. Kaagad pagkatapos, sumabog sila na parang 3 miniature na araw. Ang walang hangganang kapangyarihan ng kidlat ay agad na nilamon ang lahat.
Tuluyan nang nabasag ang langit na parang isang salamin na sapilitang binasag. Hindi mabilang na mga fragment ang lumipad sa lahat ng direksyon, bumagsak tulad ng mga patak ng ulan. Ang orihinal na makikinang na mga bituin ay nawalan na ng liwanag sa sandaling ito. Para silang mapurol na mga bato na nahulog ng walang lakas. Ang lupa ay hindi maaaring manatiling matatag sa harap ng kapangyarihang ito. Ang lupa ay tila ngumunguya ng isang higanting hayop, at ang mga bitik ay kumalat kung saan-saan. Pinasag ng kapangyarihan ang matotiyog na bundok at matibay na pader na iyon at lumipad na parang mga dahon ng taglagas. Ang mga sinaunang puno ay parang marupok na dayami sa harap ng kapangyarihang ito. Natuklo ang kanilang mga balat, at nagkalat ang kanilang mga sanga at dahon na parang nagsisigawan. Ang mga nilalang sa lupa ay parang mga langgam sa harap ng kapangyarihang ito. Sunod-sunod silang bumagsak, at ang kanilang buhay ay napatay na parang kandila. Ang lahat ng mga diskarte sa daw ay tila nawala ng kulay sa sandaling ito. Ang lakas ng kidlat ay tila sinisira ang lahat. Ang mahiwagang rune at ang nakasisilaw na pormasayon ay nabasag sa harap ng kapangyarihang ito. Ang Dao technique ay bumagsak, at ang lahat ay tila naging abo. Takawalan, ang mga bitik ay gumagalaw na parang mga dragon. Ang madilim na kailaliman ay tila nilalamon ang lahat ng liwanag. Ang bitik ay parang itim na sapot ng gagamba, na kumakalat kung saan-saan na para bang gusto nitong guluhin ang buong mundo. Naging magulo at nasira ang lahat sa atake ni Dinley. Parang nag-freeze ang lahat sa sandaling ito. Sa sandaling sumabog ang mga Thunderlight ng Golden Lotus, ang mga tunay na banal ay nagpakawala ng isang magiting na dagandong. Ikinaway nila ang mga mahiwagang artifact sa kanilang mga kamay at pinakawalan ang kanilang pinakamakapangyarihang mga diskarte. Ang kanilang mga figure ay kumikinang sa mga kulog na parang makikinang na mga bituin sa kalangitan sa gabi. Gumamit si Siliuhei ng ilang mga diskarte upang masakop ang lahat sa kanyang liwanag, at nilalabanan niya ang tatlong kidlat ng Golden Lotus mula kay Dinley. Gayunpaman, masyadong malakas si Dinley. Maging ang mukha ni Siliuhei ay medyo namutla. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na naglalabas ng nakakatakot na panloob na chi na para bang pinapanatili niya ang hadlang na ito. Mukhang medyo mabigat. Ang ibang mga true saints ay natural na hindi magiging idol. Nagmamadali nilang pinakawalan ang kanilang panloob na chi, gustong gumawa ng isang bagay ng magkasama. Gayunpaman, ito ang lihim na pamamaraan ni Siliuhei, at hindi maisama ng ibang tao ang kanilang mga diskarte dito. Walang saysay ang lahat. Siliuhei ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tumutulo ang pawi sa kanyang noo, at nanginginig ang kanyang katawan na para bang hindi na makahawak pa. Namumula ang mukha ni Siliuhei, halos maubos ang dugo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at mabilis siyang nauubusan ng enerhiya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at pananampalataya upang mapanatili ang hadlang na ito, umaasa na makayanan ang nakakabaliw na pag-atake ni Dinley. ANBES. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng mga Thunderlight ng Golden Lotus ay masyadong malakas. Ang pag-atake ni Dinley ay parang walang katapusang ilog ng kidlat, baliw na umaatake sa hadlang. Sa ilalim ng epekto ng kidlat, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa harang at tila babagsak anumang oras. Bitek. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw, at sa sumunod na sandali, lumitaw ang makapal na mga bitek sa buong hadlang. Bago pa makabulalas ang lahat, tuluyan nang nabasag ang harang. Kaagad pagkatapos, tatlong Thunderlights ang dumagsa at halos agad na sumabog. Sa isang iglap, ang ningning ng mga kulog ay parang tatlong araw na parang lobo, na sumasabog sa kawalan ng marahas at nangingibabaw. Bumulwak ang mga kulog na tila mga dragon mula sa butas, na pamunit sa kawalan. Ang mga piraso ay lumipad kung saan-saan tulad ng hindi mabilang na mga bulalakaw sa kalangitan sa gabi. Ang ningning ng mga kulog ay nagpapaliwanag sa buong mundo na parang araw na. Gayunpaman, ang maliwanag na ito ay nagdulot ng pagkawasak at kamatayan. Tila napakaliit ng lahat sa harap ng walang katapusang kapangyarihan ng kidlat, tulad ng liwanag ng alitaptap sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang orihinal na tahimik na lupa ay nagsimulang manginig ng marahas sa harap ng kapangyarihang ito na para bang natatakot ito sa walang hanggan na kapangyarihang ito.
Ang lupa ay napunit, at ang malalaking bitek ay kumalat na parang sapot ng gagamba. Parang gumuho ang buong mundo. Napuno ang hangin ng nakakapasong init at mapanirang panloob na Q. Ang lakas ng mga kulog ay tumama sa buong kalangitan, na nagsunog ng mga ulap at naging abo. Sa kalangitan, ang mga kumikislap na bituin ay ganap na nawala, na naiwan lamang ang liwanag ng mga kulog. Ang tatlong True Saints sa gitna ng Thunderlights ay agad na napatay ng malakas na pag-ataking ito. Ang kanilang mga katawan ay agad na naging abo sa epekto ng kapangyarihan ng mga kulog, at ang kanilang mga kaluluwa ay nilamon ng ningning ng mga kulog habang sila ay nananangis. Natahimik ang buong mundo sa sandaling ito. Tanging ang dagandong ng mga Thunderlight ang umalangaw-ngaw. Ang pag-atake ni Dinley ay parang dagandong ng isang sinaunang banal na hayop na yumanig sa buong mundo. Unti-unting naglaho ang ningning, at namatay ang tatlong tunay na banal. Ang natitirang 7 ay nagtamo ng iba't ibang sugat. Si Liuhei ay may mga lihim na pamamaraan. Mabilis siyang nakatakas sa pagsabog, at mas magaan ang mga sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang pag-atake ni Dinley ay labis na nagpagalit kay si Liuhei. Pinandilatan niya ng mata si Dinley at nagngangalit na mga ngiping sinabi, "Binawa mo ang lumang bagay. Pinatay mo talaga ang tatlo sa ating mga tunay na banal." Ang panloob na chi ni Dinley ay naging medyo hindi matatag, ngunit pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na sabihin, "Papatayin kita sa susunod." Ahaha, Dinley? Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Natatakot ako sa agos na wala ka ng ganoong kakayahan, malamig na sabi ni si Liuhei. Bukod sa 7 True Saints, si Yan Tianxi, na nasa hindi kalayuan, ay hindi nasaktan. Hindi man lang siya nakagalaw. Dinley? Dapat kang umalis agad. Ang puso ni Chinyu ay nasa matinding sakit. Hindi niya kayang makitang mamatay si Dinley sa labanan dahil sa kanya. Natatakot akong huli na para umalis ngayon, malamig na sabi ni si Liuhei. Sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Ngumisi si Dinley at sinabing. Bagamat sinabi niya iyon, si Dinley ay lihim na nagsisi. Kung alam ko lang na napakadelikado ng sitwasyon ngayon, dinala ko sana ang celestial artifact ng aking ninuno. Nagmura si Dinley sa puso niya. Gayunpaman, sa puntong ito, walang silbi na sabihin ang anuman. Ang kanyang panloob na chi ay hindi matatag. Ang pagharap sa 8 tunay na banal na ito, halos isang sitwasyon kung saan siya mamamatay. Sa sandaling ito, ang katawan ni si Liuhei ay umaakyat na may nakakatakot na layuning pumatay habang siya ay naglalakad patungo kay Dinley ng hakbang-hakbang. Nasa likuran niya ang 7 tunay na banal. Lahat ng mga taong ito ay may galit na mga ekspresyon na parang gusto nilang patayin kaagad si Dinley. Ngayon ang araw na mamatay ka. Napakalamig ng boses ni si Liuhei na maaaring yumanig sa langit at lupa na para bang naglalabas siya ng death notice. 2,153 lumitaw ang lola ng bulaklak. Siyempre, hindi uupo si Dinley at hihintayin ang kamatayan. Nahihirapan siyang tumayo at malamig na sumulyap kay si Liuhei. Ikaw, si Liuhei, ay isang tao lamang na nang-aapi sa mahihina sa pamamagitan ng bilang. Baka sa mukha ni si Liuhei ang galit nang marinig niya ito. Walang alinlangan, bilang paborito ng langit, hindi niya matatanggap ang mga ganoong komento. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tunay na santo sa tabi niya ang lumakad at nagsabi, si Liuhei ay hindi dumating upang hamanin ka. Ang usapin ngayon ay isang pinagsamang gawain ng 9 na dakilang maharlikang pamilya. Paano nagkakaroon ng pang-aapi sa mahihina ayon sa bilang? Agad na nakaramdam ng mas komportable si Liuhei nang marinig ito. Nagngangalit si Dinley. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan at sumigaw, "Halika. Kahit mamatay ako, makakasama ko pa rin ang ilan." Sa pagtingin sa baliw na si Dinley, tila may bakas ng pag-aalala sa puso ng lahat maliban kay si Liuhei, na hindi man lang natatakot. Alam niyang kahit na nabaliw si Dinley at maaaring makapatay ng tunay na santo, hindi niya ito mapapaslang. Sa pagtingin sa nanginginig na katawan ni Dinley, si Chinyu, na nasa hindi kalayuan, ay napaluha. Si Dinley sa estadong ito ay walang pinagkaiba sa pagtataya ng kanyang buhay. Pagkatapos ng labanang ito, malamang nawala na si Dinley sa mundong ito.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isang palad ang dumapo sa balikat ni Dinley. Ang palad na ito ay tila nagmula sa kalaliman ng panahon, at ang pagbabago ng panahon ay umukit ng maraming marka sa balat nito. Siya ay nalante gaya ng isang piraso ng sinaunang kahoy na tumanda sa paglipas ng mga taon. Ang bawat kulubot ay parang malalim na kanyan, na nagpapatotoo sa walang awa na pag-ukit ng panahon. Ang kulay ng balat ng palad ay kahawig ng isang weathered steel na dumaan sa binyag ng hangin at ulan, na puno ng malalim, madilim, at may edad na kulay. Ang taong ito ay halos tahimik na lumitaw sa tabi ni Dinley, at maging si Siliuhe at ang iba pa ay hindi napansin. Ang gayong nakakatakot na pamamaraan ay nagulat sa lahat. Mas mabuting magpahinga ng mabuti. Pumasok ang boses sa tenga ni Dinley. Nang makita ni Dinley kung sino iyon, nakahinga siya ng maluwag. Flower Granny. Hindi napigilan ni Chinyo na umungol. Narinig ni Chinyo ang maraming alamat tungkol sa Flower Granny. Ang sabi-sabi ay isa siyang pambihirang babae na walang katulad na kagandahan noon. Pinuri pa siya ng hindi mabilang na mga tao bilang numero 1 sa mundo at may posibilidad na ipagtanggol si Dao. Ngunit sa huli, naipit siya sa kanyang mga emosyon, siya ay nawala at naglaho sa dilim, hindi na muling narinig pa. Ngayong nagpakita siya, nagulat ang lahat. Agad na nawala ang internal chi ni Dinley. Tila nakalaya na ang kanyang bigat na puso. Sa kabutihang palad, dumating ka sa oras, mapait na sabi ni Dinley. Kaagad pagkatapos, nang hindi lumingon, tumakbo siya diretso sa gilid ni Chinyo at umupo. Dinley? Kaya ba ni Flower Granny ang napakaraming true saints? Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyo at nagtanong. Ikinaway ni Dinley ang kanyang kamay at sinabing, maghintay ka lang at tingnan. Nang makita ang walang kapantay na pakiramdam ng kagaanan ni Dinley sa kanyang tono, mas naging curious si Chinyo. Anong uri ng karakter si Flower Granny? Pati si Dinley umamin ng pagkatalo. Sa hindi kalayuan, isang tunay na santo ang humakbang at malamig na bangulong, matanda, umalis ka kaagad at huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Hindi umimik si Flower Granny. Tahimik siyang nakatayo doon na nakapikit, tulad ng isang sinaunang pine tree, na dinaranas ang hangin at ulan ng walang takot. Cebu City. Magsasalita na sana ang tunay na santo nang kinulong ni Siliuhe ang kanyang mga kamay at binati siya, Flower Granny. Bago na bigla ang lahat, humakbang pasulong si Yan Tianchi at magalang na binati, Flower Granny. Nang marinig nila ito, nagulat ang lahat at nataranta. Ano siya Flower Granny? Ang lola ng bulaklak na iyon na minsang bumihag sa mundo at nagpataka sa lahat ng bayani sa mundo nang makita lamang siya. Hindi inaasahan na buhay pa si Flower Granny. Gayunpaman, tila iba siya sa mga alamat. Hindi ba't si Flower Granny ay isang babae sa kanyang kagandahan na maaaring magpabagsak sa isang bansa? Ito ay malinaw na isang matandang babae. Animated na nag-uusap ang lahat na parang hindi makapaniwala na ang kaharap nila ay Flower Granny. Flower Granny, kinumpas ni Siliuhe ang kanyang mga kamay at sinabing, ayaw naming atakihin si Dinley. Gayunpaman, seryosong bagay ito. Kailangan nating patayin si Chinyo. Tumanggo din si Yan Tianchi. Kinidnap ng batang ito ang saintess ng pamilya Yan at halos dinala siya sa teleportation array. Bago pa matapos si Yan Tianchi, pinutol siya ni Flower Granny at tahimik na sinabing, nagmamahalan silang dalawa. Bakit mo sila pinipigilan? Natigilan si Yan Tianchi at agad na hindi nakapagsalita. Noon lang niya naalala na si Flower Granny ay nakulong sa kanyang emosyon at hindi niya kayang ipagtanggol ang Dao noon. Flower Granny, ang pamilya ko yan ay may sariling plano ng pamilya. Mangyaring huwag makialam sa bagay na ito, nakagat lamang ni Yan Tianchi ang bala at sinabi. Kaya kung magdesisyon. Hanggat hindi nakikialam si Dinley sa bagay na ito, tiyak na hindi namin siya sasalakayin. Hihingi din kami ng paumanhin at babayaran siya sa bagay na ito, Si Siliuhe, na nakatayo sa gilid, ay nagmamadaling nagsabi, tama. Ang aming pamilya ay handang hayaan ang aming banal na anak na sundan si Dinley bilang kabayaran sa isa sa kanyang mga disipulo. Nahaharap sa kanilang sincerity, ang Flower Granny ay walang ekspresyon. Halatang hindi siya sang-ayon sa bagay na ito.
Kumunot ang noo ng dalawa. Lumapit si Siliuhei at nagsabi, Flower Granny, ibig sabihin ba nito ay kailangan mong makialam sa bagay na ito? Tinulya pa ni Flower Granny si Siliuhei gamit ang kanyang mapupungay na mga mata at sinabi sa boses na may bahid ng edad, ako ay mula sa Thunder Courtyard. Bagamat simpleng pangungusap lang iyon, nilinaw niya ang sarili. Nanlamig ang mukha ni Siliuhei habang malamig na sinabi, Flower Granny, iginagalang kita, at iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan kitang hikayatin ng mabuti. Gayunpaman, isang hanggal na panaginip na pigilan mo kami. Nang marinig ang mga salita ni Siliuhei, isang tunay na santo sa likuran niya ang sumigaw, tama. Sinabi ng lahat na ikaw, Flower Granny, ay isang napakagandang talento na may pag-asang mabigyang diin ang daw. Tinawag ka pang ang numero 1 tao sa mundo, ngunit iyon lang ang nakaraan. Hehe, maraming tao ang may pag-asa na mapagtibay ang daw, ngunit hindi. Maraming true saints ang nanunuya kay Flower Granny at hindi siya sineseryoso. Tiyan-tiyan silang ang tila nag-aatubili. Muli niyang itinaas ang kanyang mga kamay kay Flower Granny at sinabing, Flower Granny, mangyaring huwag makialam sa bagay na ito. Siguradong malaki ang gantimpala ng pamilya yan pagkatapos nito. Nanatiling tahimik si Flower Granny. Nasa likod niya ang mga kamay at bahagyang nakapikit. Siliuhei ay lubos na nagalit. Sumigaw siya, banal na Panginoon yan, hindi mo kailangang mag-aksaya ng iyong hininga sa kanya. Sinasabi na siya ang dating numero 1 tao sa mundo, at ang kanyang lakas ay hindi maarap. Ako, Siliuhei, ay gustong makita ito para sa aking sarili. Ang panloob na chi ni Siliuhei ay lumundag habang itinaas niya ang kanyang mga kamay na para bang isaaktibo niya ang ilang nakakatakot na sekretong pamamaraan. Ang panloob na chi ni Siliuhei ay lumundag sa paligid niya. Ito ay isang malakas na panloob na chi sa sukdulan na para bang kumukulo ang walang hangganang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Itinaas niya ang dalawang kamay, nakaharap sa langit ang mga palad. Isang napakalaking kapangyarihan ang agad na lumabas sa kanyang katawan, kasunod nito ay naging isang misteryosong rune. Ang mga rune na ito ay tulad ng pinakamataas na kapangyarihan ng paglikha sa mundo. Kinokontrol nila ang isang mahiwagang kapangyarihan ng buhay at kamatayan, paglikha at pagkawasak, na nagpaparamdam sa mga tao ng walang katulad na pagkagulat at takot. 2,154 ang numero isang tao sa 10,000 taon. Sa gitna ng mga rune na ito, lumitaw ang 4 na hindi malilimutang salita. Nadudurog ang langit at lupa. Iyon ang lihim na pamamaraan na gagawin ni Siliuhei. Ito ay isang mahiwagang pamamaraan na ipinasa mula sa kanyang pamilya. Kapag na-activate na, maaari itong mag-trigger ng kapangyarihan ng langit at lupa upang bumuo ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na pag-atake. Sa sandaling ay activate niya ang Heaven and Earth Shattering Technique, parang nanginag ang mundo. Maraming tunog ng kulog ang nagmumula sa langit na tila bababa na ang tanawin ng pagguho ng langit at lupa. Walang laman ang lugar kung saan siya nakatayo. Tila napunit ito ng kanyang kapangyarihan at gustong lumunin ang lahat. Nagulat ang mga tao sa paligid. Damang-dama nila ang kapangyarihan nitong Heaven and Earth Shattering Technique. Ito ay isang tunay na mapangwasak na kapangyarihan na maaaring durugan ang lahat gamit nito. Gayunpaman, sa harap ng kakilakilabot na kapangyarihan, nanatiling tahimik si Flower Granny na parang walang anumang bagay sa kanyang harapan ang makakapagpabagal sa kanyang estado ng pag-iisip. Flower Granny, gawin mo itong hakbang na ito ng Heaven and Earth Shattering. Muling tumunog ang boses ni Siliuhei. Nang matapos siyang magsalita ay lalong tumindi ang dumadagandong na tunog ng kulog sa kalangitan na tila ba malapit na ang katapusan ng mundo. Pagkatapos ay malamig niyang tinitigan si Flower Granny. Ang mga rune sa kanyang kamay ay nagsimulang umikot ng mabilis. Maraming mga ilaw ang tila iginuhit ng isang hindi nakikitang puwersa at nagsimulang magtipon sa kanyang palad. Kaagad pagkatapos, ang kakilakilabot na kapangyarihan ng langit at earth shattering sa wakas ay sumabog. Nagkaroon ng napakalaking liwanag. Isang sinag na bumaril mula sa palad ni Siliuhei na parang isang shooting star sa langit, hindi mapigilan.
Ang liwanag na sinag ay diretsyong lumipad patungo sa Flower Granny, at ang hanging na daanan nito ay naging malamig na para bang ito ay magyelo sa nakatatakot na kapangyarihang iyon. Gayunpaman, nang malapit ng mahawakan ng sinag na si Flower Granny, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Walang bahid ng gulat sa mga mata niya. Sa halip, ito ay lumitaw na hindi kapani-pani, walang malalim na para bang nakikita niya ang malawak na kalawakan ng lahat. Pagkatapos ay marahan niyang itinaas ang isang kamay at iginuhit ang isang tilapon sa hangin gamit ang kanyang mga daliri na parang tumutugtog siya ng isang melody na matagal nang nawala. Sa sandaling iyon, ang direksyon kung saan siya iwinagayway ang kanyang daliri ay tila hinayla ng isang hindi nakikitang puwersa, at ang mga elemento sa hangin ay nagsimulang bumuo ng isang kakaibang kababalaghan. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng maganda na para bang siya ay tumutugtog ng isang sinaunang piraso ng musika. Ang bawat tala ay tila puno ng mga pagbabago at karunungan ng panahon. Sa sandaling ito, tila nakatagpo ng hindi mapaglabanan na balakid ang heaven-shattering earth-shattering ni si Liu He. Ang liwanag na sinag na dumiretso sa Flower Granny ay huminto sa ere at pagkatapos ay tahimik na nawala na parang isang putok na bula. Lahat ay nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang kapangyarihang makabasag ng lupa ni si Liu He ay parang laruan sa kamay ng isang mapaglarong bata, ngunit madali itong nabasag sa harap ni Flower Granny. Sa sandaling ito, ang eksena ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Hindi mabilang na mga tao ang labis na nagulat. Agad na namutla ang ekspresyon ni si Liu He, at napuno ng kawalang paniwala ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na naalis ng Flower Granny ang kanyang heaven and earth shattering ng ganoon kadali. Sa pagtingin sa gulat na ekspresyon ni si Liu He, ang mukha ni Flower Granny ay nanatiling walang ekspresyon na para bang lahat ay dapat na. Ang kanyang mukha ay kahawig ng isang sinaunang nilalang na nagtiis sa mga pagbabago sa buhay. Ito ay minarkahan ng malalim na mga siwang na puno ng kalaliman. Walang sino man ang maaaring iugnay sa kanya ang dating kaakit-akit at walang katulad na babae noon. Ano beta eh. Ang langit at lupa ay orihinal na walang anyo. Kung walang anyo, walang pagguho, at kung walang pagbagsak, walang bali. Tahimik na nagsalita si Flower Granny ng ilang salita. Natigilan si Liu He nang marinig niya ang mga salitang iyon. Tulala siyang nakatayo, binubulong sa sarili ang mga salitang iyon na para bang may naintindihan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mukha ni si Liu He ay nagpakita ng matinding paghanga. Yumuko siya kay Flower Granny at sinabing, "Flower Granny, masyado akong ignorante at mayabang ngayon lang. Ako, si Liu He, hinding-hindi ka maaabutan kahit na magtanim ako ng 1,000 o 100 taon. Ikaw ay tulad ng inaasahan sa isang beses na numero 1 tao sa mundo." Cebu City. Cebu City. Ang mga tao ay agad na nagulat nang marinig nila ito. Anong nangyari? Si Liu He, na noon pa man ay mayabang, ay inamin talaga na mas mababa siya sa Flower Granny. Ito ay simpleng hindi narinig. Ang mga tao sa paligid ay agad na nahulog sa isang patay na katahimikan. Nanlaki ang kanilang mga mata, at baka sa kanilang mga mukha ang hindi paniniwala. May mga nagbuka ng bibig na parang may gustong sabihin pero walang lumalabas. Nanginginig ang katawan at daliri ng ilang tao na para bang hindi nila matanggap ang katotohanang nasa harapan nila. Ang mga mukha ng ilang tao ay namutla, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa takot na para bang nakatagpo nila ang katapusan ng mundo. Ang mga taong humanga kay si Liu He ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Ang walang talo na pag-iral sa kanilang mga isipan ay talagang inamin sa publiko na siya ay mas mababa sa Flower Granny. Nilampasan lang nito ang kanilang mga limitasyon ng pangunawa. Mas kumbinsido pa ngayon ang mga palaging kinikilig kay Flower Granny. Napatingin sila sa tila matandang babae na may matinding paghanga sa kanilang mga mata. Ang pag-iral na inaakala nilang isa lamang alamat ay nagsiwalat na ngayon ng tunay nitong anyo sa harap nila. Ang mga taong naghinala kay Flower Granny ay nagulat na lang sa kanya. Salamat, Flower Granny, sa pagpapakita ng awa. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabutihang hindi ako pinatay. Muling yumuko si Liu He, ipinahayag ang kanyang paghanga ng may lubos na paggalang at paggalang.
Sa pamamagitan lamang ng isang casual na paglipat, ginawa ni Flower Granny ang labis na mapagmataas na taong ito na kusang loob na yumuko sa pagpapasakop. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mapag-aalinlanganan, na nabubuhay ayon sa kanyang kilalang reputasyon. Sa pagtingin kay si Liuhei na umatras sa gilid, hindi mapigilan ni Yan Tianchi ang bahagyang buntong hininga. Lumakad siya pasulong at sinabing, ang lola ng bulaklak ay talagang numero unong tao sa loob ng 10,000 taon. Ang bilang isang tao sa 10,000 taon. Ang pamagat na ito ay nagulat sa lahat. Ang banal na Panginoon ng pamilya Yan ay talagang tinawag siyang numero unong tao sa loob ng 10,000 taon. Gaano kalakas ang Flower Granny na ito? Flower Granny, bagamat mabigat ka, dapat may solusyon sa bagay na ito. Alam mo rin kung ano ang ibig sabihin ng pagkidnap sa santo. Naniniwala ako na ikaw ay isang makatwirang tao. Iniba ni Yan Tianchi ang usapan. Nanatiling tahimik si Flower Granny, naghihintay sa kanyang magpatuloy. Taglit na nag-isip si Yan Tianchi at sinabing, paano ito? Makalipas ang 3 araw, magkikita tayo sa Peach Blossom Island at tatalakayin ang bagay na ito ng magkasama. Lumingon si Flower Granny at tumingin kay Dinley na nakatayo sa likuran niya na para bang humihingi ng opinyon. At ubiling sumasang-ayon ako, ngunit huwag maglaro ng anumang mga trick. Tumayo si Dinley at sinabing, huwag kang mag-alala, ako, si Yan Tianchi, ay isang tao sa aking salita, mahinahong sabi ni Yan Tianchi. Bahagyang bumantong hininga si Dinley, hinayla si Chinyu pataas, at sinabing, tara na. Lahat ay tumingin sa direksyon ni Chinyu at hindi umimik. Alam nila na hindi nila maaalis si Chinyu ngayon. Hindi maiwasan ni Chinyu na tumingin kay Yan Rozo, na nasa hindi kalayuan. Baka sa kanyang titig ang paghingi ng tawad. Pinunasan ni Yan Rozo ang kanyang mga luha at binigyan si Chinyu ng isang nakakapagpalakas na tingin. Puno ng pagmamahal ang malalaking mata niya. Tinala si Chinyu, umalis si Dinley sa lugar habang si Yan Tianchi at ang iba pa ay may malungkot na ekspresyon. 2,155 ang negosasyon. Hindi maipaliwanag na tahimik ang eksena. Ang lahat ay tila nahuhulog sa ganitong estado ng pagkabigla at hindi makaalis sa kanilang sarili. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, isang elder ang lumapit kay Yan Tianchi at nagtanong, Holy Lord Yan, si Flower Granny ba ang numero unong tao sa loob ng 10,000 taon? Tinulyapan siya ni Yan Tianchi at sinabing, hindi ba't kitang-kita ang lakas ni Flower Granny? Sino si Liuhei? Kusang loob siyang nagsumite. Hindi ba't maliwanag iyon? Napasinghap ang lahat ng marinig iyon. Kung ganoon, hindi ba nangangahulugan na hindi natin maaaring hawakan si Chinyu? Ulalas ng isang tao, napagtanto ang isang bagay. Umiling si Yan Tianchi at sinabing, talagang makapangyarihan si Flower Granny, ngunit hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, maliban sa personal na lakas, maraming paraan para pumatay ng mga tao sa mundong ito. Bukod dito, ang Flower Granny ay orihinal na ayaw lumahok sa bagay na ito. Kung hindi dahil kay Dinley, tiyak na hindi siya gagawa ng aksyon ngayon. Sumang-ayon ang lahat kay Yan Tianchi. Hindi na sila nagtagal at umalis kaagad pagkatapos. Sa pagbabalik sa pamilya nagkulong si Liuhei sa kanyang tirahan sa kuweba. Hindi siya umalis sa lugar, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Mabilis na kumalat sa buong Holy Region ang katotohanang kumilos si Flower Granny. Narinig niyo ba? Lumipat si Flower Granny sa Astral Mountain. Flower Granny. Siya ba ang nakilala bilang number 1 person sa Holy Region ilang 1,000 years ago? Oo, siya iyon. Nabalitaan ko na madali niyang inalis ang Liuhei's Dao technique. Maari niyang direktang supilan si Liuhei kung hindi siya nagpakita ng awa. Ano? Si Liuhei. Kahit si Liuhei ay hindi katugma sa kanya. Hindi lang iyon, ginawa pa siyang numero unong tao ni Yan Tianchi sa loob ng 10,000 taon. Mukhang hindi nabawasan ang lakas ni Flower Granny mula noon. Ang titulo ng numero unong tao sa loob ng 10,000 taon ay medyo nakakapangilabot. Sa ilang sandali, pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito. Si Flower Granny, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay muling lumitaw at agresibong umatake.
Hindi maiwasang maalala ng mga tao ang kanyang pangangibabaw sa nakaraan. Siya lang talaga ang nag-iisang taong sumugpo sa paborito ng langit sa isang panahon ng buong lakas. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi niya may pagtanggol ang daw dahil sa mga alituntunin ng langit at lupa, si Flower Granny ay nakatuntong na sa Tribulation Transcending Stage o kahit na isang mas mataas na kaharian. Uwi. Samantala, dinala na ni Dean Lei si Chin Yu pabalik sa Thunder Courtyard. Hindi malala ang mga pinsala ni Dean Lei. Kailangan lang niyang magpahinga at magpagaling ng ilang oras bago siya tuluyang gumaling. Kung ikukumpara kay Dean Lei, ang mga pinsala ni Chin Yu ay mas malala. Siya ay nagpakawala ng mga diskarte upang pilitin na madagdagan ang kanyang lakas, na naging sanhi ng kanyang sigla upang masira ng husto. Nanghina ang buong katawan niya, at bumagsak siya sa kama, RA Naira OBS. Ngunit kahit na ganoon, nahihirapan pa rin si Chin Yu. Umupo si Dean Lei sa tabi niya. Tumingin siya kay Chin Yu na may bahagyang solemn na ekspresyon. Gayunpaman, nang humarap siya kay Chin Yu, bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon, at perpektong itinago niya ang pahiwatig ng pagiging solemn. Dean Lei? Hindi mo na ako kailangang samahan sa Peach Blossom Island pagkatapos ng 3 araw, ibinuka ni Chin Yu ang kanyang bibig at mahinang sinabi. Pinandilatan ni Dean Lei si Chin Yu at sinaway, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung hindi ako pupunta, tiyak na aalisin ka nila. Cebu City. Cebu City. Sa puntong ito, iniba ni Dean Lei ang usapan, ngumiti, at sinabing, huwag kang mag-alala. Kasama ko, wala silang magagawa sa iyo. Kahit na si Dean Lei ay nagpanggap na napaka-relax, ang bakas ng pag-aalala na nakatago sa kanyang puso ay hindi makataka sa mga mata ni Chin Yu. Pagkatapos ng lahat, sila ang siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Bagamat makapangyarihan ang Thunder Courtyard, hindi nito kayang harapin ang magkasanib na puwersa ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Dean Lei? Marami na akong naging problema sa iyo, mapait na sabi ni Chin Yu. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Ikinaway ni Dean Lei ang kanyang kamay, tumayo, at sinabing, dapat kang magpahinga ng mabuti. Dadalhin ko ang aking celestial artifact sa Peach Blossom Island pagkaraan ng 3 araw. Hindi ako naniniwalang magagawa nila ang anumang bagay sa akin. Pagkasabi nito ay tumalikod na si Dean Lei at naglakad palabas. Napabuntong hininga si Chin Yu. Nakahiga siya sa kama, nakaramdam ng matinding pait sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa matandang lalaking nakasuot ng linan mula sa pamilya ni, sina Chin Yu at Yan Ruozo ay nagsimula sa isang bagong paglalakbay. Di man? Medyo malayo na. Hindi mapigilan ni Chin Yu na kumuyam ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo at ayaw. Sa harap ng pagharang ng pamilya ni, limitado ang kanyang magagawa. Mayroon pa ring napakalaking agwat sa pagitan ng kanyang paglilinang at sa kanila. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lampas sa kanyang kontrol. Ang pamilya ni, ang pamilyang Yan, Flower Granny, at si Liu He ay bawat isa ay isang top-notch na pag-iral, at siya ay nakulong sa gitna, na hindi makalabas ng kanyang sarili. Nakatingin sa kisame, tahimik na bumantong hininga si Chin Yu. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng solusyon. Kung hindi, lalala lang ang lahat. Sa isang banda, hindi niya maaaring hayaang tiisin ni Dean Lei ang lahat ng pressure na mag-isa. Sa kabilang banda, hindi siya maaaring sumuko kay Yan Ruozo. Iyon ang palagi niyang ipinipilit. Uwi. Sa tirahan ng pamilya Yan, umupo si Yan Tianxi sa Dragon Peak na may malamig na ekspresyon. Sa tabi niya ay si Yan Gayen, na matagal nang hindi lumabas sa pag-iisa. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ni Yan Gayen ay naging mas malakas. Halata na nakatuntong na siya sa True Saint Realm. Gayunpaman, matagal na siyang hindi nagpakita, at walang nakakaalam kung bakit. Hindi namin maaaring hayaan si Yan Ruozo na sumali sa negosasyon pagkalipas ng 3 araw, malamig na sabi ni Yan Gayan. Tinulyapan siya ni Yan Tianxi at sinabing, sa tingin mo ba gusto ko siyang sumunod? Kung hindi ko siya pakakawalan, natatakot akong kamumuhian niya ako habang buhay. So paano kung galit siya sa'yo? Walang pakialam si Yan Gayan.
Bahagyang hindi nasisiyahang sinabi niya, si Yan Ruozo ay isang tagalabas lamang at hindi ang iyong biolohikal na anak. Hindi ko lang maintindihan kung bakit mo isusuko si Yunfan para kay Yan Ruozo. Nanlamig ang mukha ni Yan Tianxi, at malamig niyang sinabi, huwag mo nang banggitin muli ang bagay na ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Matapos marinig ang mga salita ni Yan Tianxi, medyo nalungkot si Yan Gayen ngunit hindi na nagsalita pa. Sana magkaroon ng magandang kalalabasan pagkalipas ng 3 araw, tumayo si Yan Gayen at sinabi. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Sa sumunod na 3 araw, tila kalmado ang lahat. Gayunpaman, alam ng lahat na ang negosasyong ito ay hindi magiging madali. Kahit sa ang panig, hindi sila madaling sumuko. Ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay naruroon. Higit sa lahat, naroon din ang prinsipe ng dakilang Xia. Kahit na ang kasalukuyang prinsipe ay isang figurehead lamang, gusto pa rin ng lahat na gamitin ang kanyang boses para ipahayag ang kinalabasan ng negosasyon. Sa Mount Dongwang, nakaupo si Yan Ruozo na naka-crossleg sa gilid ng bangin. Dumaan ang simoy ng hangin sa kanyang mahabang buhok. Ang kanyang malamig na mukha ay may bahid ng hindi maipaliwanag na sakit at kawalan ng pag-asa, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan sa magagandang tanawin sa paligid. May bahid pa rin ng sariwang dugo na parang bulaklak ang kanyang damit na puti na nyebe na parang nagkukwento ng isang karanasang mahirap itago. 2,156 na Peach Blossom Island. Ang ekspresyon ng mukha niya ay hindi maiwasang masaktan ang puso. Natahimik si Tio Yan at tahimik na nakatayo sa tabi niya. Tito Yan, idinawit kita, biglang ibinuka ni Yan Ruozo ang kanyang bibig at sinabi pagkaraan ng ilang sandali. Umiling si Tio Yan at sinabing, natatakot ako na nagdala tayo ng malaking sakuna sa pagkakataong ito. Qin Yu. Natatakot ako na napakahirap para sa kanya na malampasan ang pagsubok sa pagkakataong ito. Sa pagbanggit kay Qin Yu, isang hindi maitagong sakit ang bumungad sa mukha ni Yan Ruozo. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kabiguan. Ngayong determinado na ang pamilya Yan na atakihin siya, ang negosasyon sa loob ng ilang araw ay tiyak na magiging disadvantage para kay Qin Yu. Sa sandaling ito, isang matangkad na figure ang biglang lumitaw sa tabi nila. Nang makita ang taong ito, nagmamadaling yumuko si Tio Yan at binati, banal na Panginoon. Umupo doon si Yan Ruozo nang walang anumang reaksyon. Wala man lang siyang pakialam sa kanya. Ang dahilan ng bagay na ito ay nagmumula sa iyong kapabayaan, biglang malamig na sabi ni Yan Tianxi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Uncle Yan, ngunit hindi niya ito pananggahasang pabulaanan. Kung hindi dahil sa iyong kapabayaan, hindi mangyayari ang sumunod na nangyari, patuloy ni Yan Tianxi. Kasalanan ko ang lahat, sabi ni Uncle Yan sa malalim na boses. Dahan daw ang itinaas ni Yan Tianxi ang kanyang kamay at sinabing, isinasaalang-alang na naglingkod ka sa pamilya Yan sa loob ng maraming taon, ililigtas ko ang iyong buhay. Gayunpaman, makukulong ka sa bilangguan sa kalangitan sa loob ng 100 taon mula bukas. Naging pangit ang ekspresyon ni Uncle Yan nang marinig niya ito, ngunit hindi siya nang ahas na sumalungat sa utos ng banal na Panginoon. Nakayuko lang siya at sinabing, naiintindihan ko. Kung gusto mong pumunta si Uncle Yan sa Sky Prison, ilagay mo rin ako, malamig na sabi ni Yan Ruozo. Alam mo ba kung gaano karaming problema ang ginawa mo? Sumimangot si Yan Tianxi at sinabing, ang bagay na ito ay nagpahiya sa pamilya Yan. Oo. Kaya, hiniling ko sa iyo na ikulong ako sa kulungan ng langit, ginisyon ni Yan Ruozo at sinabi. Mukhang galit si Yan Tianxi ngunit wala siyang magawa kay Yan Ruozo. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-alinlangan, sinabi ni Yan Tianxi sa malalim na boses, maaari ko siyang bitawan, ngunit may kondisyon ako. Bawal mo akong sundan sa negosasyon bukas. Malinaw, ito ang tunay na layunin ni Yan Tianxi. Sa kasamaang palad, hindi ito binili ni Yan Ruozo. Tinanggihan niya ito nang hindi iniisip, hindi ako sumasang-ayon. Pagkatapos ay hayaan siyang pumunta sa bilangguan sa langit. Hindi rin ako sumasang-ayon. Ibinuka ni Yan Tianxi ang kanyang bibig ngunit maaari lamang magmura sa kanyang puso. Masyadong mapang-api ang batang babae na ito. Ang pinaka nakakagalit ay wala siyang magawa sa kanya.
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bumaantong hininga si Yan Tianchi at umalis. Pagkatapos lisanin ang Mount Donghuang, isang elder ang pumunta sa gilid ni Yan Tianchi, kinulong ang kanyang mga kamay, at nagsabi, "Banal na Panginoon, kung ganoon, isama natin ang santo, R.O.B.E." Tinulyapan siya ni Yan Tianchi at malamig na sinabi, "Siguradong masisira ang mga bagay-bagay kung isasama ko siya." Imposibleng maalis si Qin Yu sa harap niya. Ngumiti ang matanda at sinabi, "Banal na Panginoon, bakit hindi mo baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip? Sa palagay mo ba ay masunuring susuko si Qin Yu? Siguradong paprotektahan siya ni Dean Lei kung hindi siya susuko." Cebu City. Sumimangot si Yan Tianchi. Hindi siya kumibo at hinintay siyang magpatuloy. Nagpatuloy ang matanda, "Maaari nating gamitin ang santo para banta si Qin Yu na tanggapin ang lahat ng ating kondisyon." Nang marinig ito, naging malamig ang ekspresyon ni Yan Tianchi. Agad siyang sumigaw, "Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Gusto mo bang gamitin ang Ruozo bilang bargaining chip?" Nang makitang galit si Yan Tianchi, nagmamadaling lumuhad ang elder at hindi umimik. Malamig na umungol si Yan Tianchi. Walang sabi-sabi, tumalikod na siya at umalis. Hindi nagtagal, araw na ng negosasyon. Sa araw na ito, halos lahat ng mga pangunahing sekta ay dumating sa Peach Blossom Island, at walang kakulangan ng mga banal na Panginoon mula sa mga sekta. Samantala, sinundan ni Qin Yu si Dean Lei at sumugod sa Peach Blossom Island. Bagaman maganda ang tunog ng pangalang Peach Blossom Island, ang isla ay napapaligiran ng walang katapusang pagkatiwangwang sa katotohanan. Paminsan-minsan, ang isang kakaibang amoy ay sumasalakay sa mga butas ng ilong, na nagpapidama sa mga tao na hindi kapani-pani walang hindi komportable. Tumayo si Qin Yu sa ilalim ng Peach Blossom Island at tumingin sa paligid. Hindi niya maiwasang sumimangot. Nakalagay ba ang prinsipe ng dakilang Zia sa ganoong lugar, ungol ni Qin Yu. Sumulyap si Dean Lei kay Qin Yu at sinabing, "Alagaan mo muna ang iyong sarili. Hindi magiging simple ang negosasyong ito." Tumango si Qin Yu at sinundan si Dean Lei sa Peach Blossom Island. Bagamat ang paligid ng Peach Blossom Island ay napakasama, ang tanawin sa isla ay maganda. Ang Peach Blossom Island ay parang isang kayamanan na iniwan sa walang katapusang kaguluhan. Ito ay malungkot at malungkot, ngunit ang isla ay puno ng walang katapusang sigla at pag-asa. Sa gitna ng isla ay nakatayo ang isang napakalaking bulubundukin. Sa isang sulyap, makikita ang mga peach blossom na kagubatan sa paligid ng bulubundukin. Sila ay masigla at makulay, tulad ng isang panaginip at isang ilusyon. Ngunit nang tingnang mabuti ni Qin Yu, napagtanto niya ang mga bulaklak at halamang ito ang mga bulaklak at halaman na ito ay tila artificial na itinanim ng mga tao at nilinang ng espiritual na enerhiya. Hindi sila lumaki ng natural. Maliwanag na kahit na ang lugar na ito ay mukhang isang paraiso, isa lamang itong bilangguan na ginamit upang ikulong at subaybayan ang prinsipe ng Grand Zia. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang maraming mahiwagang artifact na nakakalat sa buong kalangitan. Ang mga mahiwagang artifact na ito ay naglabas ng napakalaking misteryosong panloob na chi na parang maaari silang maghatid ng nakamamatay na suntok anumang oras. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Qin Yu. Ang sitwasyon ng prinsipe ng dakilang Zia ay malamang na mas mahirap kaysa sa naisip niya. Habang patuloy silang sumusulong, nakakita sila ng ilang magagandang figure. Mayroong daan-daang kababaihan sa isla. Ang mga babaeng ito ay nakasuot ng malashifo na damit at may hawak na iba't ibang kagamitan sa kanilang mga kamay. Ang ilan ay may hawak na mga brush at tinta at nagsusulat sa mga bamboo slip sa gilid ng daanan. Bawat salitang dumaloy sa ilalim ng mga brush ay puno ng gilas at kagandahang parang sumasayaw. Ang ilan ay may hawak na pipa sa kanilang mga kamay at naglalaro mag-isa sa kagubatan ng peach blossom. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pipa sa isla ng peach blossom, kasing malambing ng isang malinaw na bukal. Ang ilan ay may hawak na espada sa kanilang mga kamay at sumasayaw. Ang spiritual energy swords ay matalas, at ang peach petals ay natangay ng kanilang spiritual energy swords. Sa sandaling ito, para silang mga diyosa. Ano man ang ginagawa ng mga babaeng ito, lahat sila ay nagpapakita ng matikas at misteryosong ugali.
Ang kanilang balat ay kasing ganda ng nyebe, at ang kanilang mahabang buhok ay parang ulap. Para silang mga diwata na bumababa sa mundong mortal. Gayunpaman, sa kanilang mga mata, mayroong isang malalim na kalungkutan at kalungkutan na naging dahilan upang hindi mapaglabanan ang pagnanais na lumapit sa kanila at maibsan ang kanilang mga kalungkutan. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga babaeng ito ay pambihira, at ang kanilang mga katawan ay may pakiramdam ng kagandahan. Malinaw, ang layunin ng kanilang pag-iral ay upang mabuntis ang prinsipe ng dakilang Xia at kontrolin ang mga spirit coins. Ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay talagang nagsagawa ng maraming pagsisikap upang makontrol ang mga spirit coins, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang prinsipe ng dakilang Xia, kasama ng 2 matanda, ay dumating sa harap ni Qin Yu. Ding Lei. Bahagyang yumuko ang prinsipe upang ipahayag ang kanyang paggalang kay Ding Lei. Your Highness, masyado kang magalang. Bagamat bumagsak si Great Xia, binigyan pa rin siya ni Ding Lei ng wastong etiquette at decorum. 2,157 celestial artifact. Kaagad pagkatapos, dama po ang tingin ng prinsipe ng dakilang Xia kay Qin Yu. Mr. Qin? Long time no see? Mahinang sabi ng prinsipe ng dakilang Xia. Hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita, bahagyang bumantong hininga si Qin Yu at sinabi. Baka sa mukha ng prinsipe ang pait. Siya ay tila hindi kapani-pani walang magawa tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Umiling siya at sinabing, natatakot akong makulong ako rito magpakailanman. Walang alinlangan na sa kasalukuyang kapangyarihan ng prinsipe ng dakilang Xia, wala siyang pagkakataong makabalik. Natatakot akong mas malala pa ang sitwasyon ko kaysa sa iyo, napabuntong hininga si Qin Yu at sinabi. Likas na malinaw sa prinsipe ang nangyari kay Qin Yu. Tinapot niya ang balikat ni Qin Yu at sinabing, naniniwala akong magiging maayos ka. Sana nga, sabi ni Qin Yu. Pagkatapos noon, naglakad si Qin Yu, kasama ang prinsipe ng dakilang Xia, sa kailaliman ng Peach Blossom Island. Sa kanilang paglalakbay, maraming babae ang sumugod sa prinsipe, ngunit magalang na tinanggihan silang lahat ng prinsipe. Pabirong sinabi ni Qin Yu, napakaraming magagandang babae ang itinapon ang kanilang sarili sa iyo. Napakaswerte talaga ng kamahalan. Swerte. Mapait na tumawa ang prinsipe. Kung mag-iiwan ako ng anumang mga anak, natatakot ako na hindi ko mapanatili ang aking buhay. Natahimik si Qin Yu. Kung ikukumpara sa prinsipe na nawalan ng kalayaan, naramdaman ni Qin Yu na hindi gaanong masakit ang kanyang sitwasyon. Hindi nagtagal, sa pangunguna ng prinsipe, nakarating sila sa lugar na gagawin ng negosasyon. Ang lugar na gagawin ng mga negosasyon ay isang sinaunang hitsura at simpleng pavilion. Itinayo ito laban sa isang bundok, na nakatalikod sa matayog na hanay ng bundok na nakaharap sa kumikinang na lawa, at napapaligiran ng mga patong-patong ng mga kagubatan ng peach blossom. Ang pavilion ay hindi malaki, ngunit mayroon itong kakaibang hugis at magandang disenyo. Ang buong pavilion ay gawa sa pulang tanso, na nagpapakita ng malalim at sinaunang kulay. Ang 4 na sulok ay nakatayong matangkad, at ang mga ambilya ay bahagyang nakakurba paitaas. Bawat detalye ay nagpapakita ng kakaibang estilo at pambihirang pagkakayari, na nag-iiwan sa mga tao na mamangha. Sa gitna ng pavilion ay may octagonal na marble table. Sa mesang bato, isang upuan na gawa sa mahogany ang inilagay sa bawat sulok. Mukha itong simple, ngunit mahirap itago ang katangi-tangi nito. Ang 8 sulok na ito ay nagkataon na tumutugma sa kasalukuyang 9 na dakilang aristokratikong pamilya. Kahit na ang bilang ay medyo walang kapantay, ito ay may katuturan. Napapalibutan ito ng maingat na pinutol na mga bulaklak ng peach. Sa tuwing may simoy, ang mga talulot ng peach ay nahuhulog, na pinupuno ang paligid ng pavilion ng malakas na pakiramdam ng tagsibol. Sa itaas ng pavilion, isang dambuhalang pormasayon ang lumulutang. Napapaligiran ito ng mga hibla ng mahiwagang kapangyarihan ng daan. Tuwing may lumalapit, ang kapangyarihan ng daan ay boss at tatanggihan sila. Sa sandaling ito, dumating na ang mga tao mula sa iba't ibang aristokratikong pamilya, at natural, ang namumuno sa kanila ay si Yan Tianxi.
Lumingalinga si Chinyu sa paligid at hindi nagtagal ay nakita niya si Yan Rozo. Sa sandaling makita niya si Yan Rozo, hindi niya maiwasang mapangiti. Napuno ng pag-aalala ang mga mata ni Yan Rozo. Hindi niya napigil ang sumugod kay Chinyu ngunit pinigilan siya ng dalawang matanda. Umiling si Chinyu at ipinahiwatig na magiging maayos siya sa paggamit ng kanyang tingin. Pagkatapos ay sinundan niya si Dinley at naglakad pasulong. Ang mga aristokratikong pamilya ay tumingin kay Chinyu na may malamig na tingin. Ang ikinagulat ni Chinyu ay hindi dumating si Liuhei, ngunit dumating si Shio. Maliwanag na ang insidente ni Flower Granny ay may malaking epekto kay si Jiuhei, at sumuko pa siya sa isang mahalagang okasyon. Tinala si Chinyu, nagyabang si Dinley at umupo. Sa sandaling umupo siya, ilang malamig na ilaw ang dumiretso kay Chinyu. Ang invisible pressure na iyon ay naging dahilan para hindi komportable ang katawan ni Chinyu. Malamig na ngumuso si Dinley. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, isang banayad na panloob na chi ang bumalot sa katawan ni Chinyu, at ang kakulangan sa ginhawa ay agad na nawala. Let's get down to business. Don't play any useless tricks. May bahid ng panunuya sa tono ng boses ni Dinley. Cebu City. Cebu City. May nagsimulang magsalita, Dinley, dapat mong malaman ang resulta ng negosasyon ngayon. Dapat mamatay si Chinyu. Walang pangalawang opsyon. Sa tingin mo papayag ako. Malamig na sabi ni Dinley. Sa sandaling ito, may mahinang ngumiti at nagsabi, Dinley, sa tingin mo ba wala kaming magagawa sa iyo dahil lang umasa ka sa Flower Granny? Umaasa ako kay Flower Granny. Ngumisi si Dinley at sinabing, ano? Kung hindi ka kumbinsido, lumabas tayo at lumaban ngayon. Natatakot ba ako sa iyo? Agad na naging tense ang kapaligiran, at maaari silang kumilos anumang oras. Ang ilang mga tao ay malinaw na dumating handa. Hindi sila natatakot kay Dinley at sabik silang subukan ito. Kung kami ay nasa Thunder Courtyard, kami ay natural na walang magawa laban sa iyo. Ngunit dito, hindi mahirap para sa amin na patayin ka. Malamig na sabi ng isang tao. Wala akong pakialam kung gusto mong magsimula ng labanan ng celestial artifacts, malamig na sabi ni Dinley. Sa pagbanggit ng celestial artifacts, ang lahat ay huminahon. Kung gumamit siya ng mahiwagang artifact ng Immortal Emperor, maaaring sirain pa nito ang buong Holy Region. Dinley? Dapat nating ayusin ang bagay na ito, sa wakas ay nagsalita si Yan Tianchi. Tumingin si Dinley kay Yan Tianchi at sinabing, diretso lang tayo sa punto. Hanggat kaya ko, papayag ako, tinatanggap ko ito bilang kabayaran sa inyo. Anobs. Hindi napigilan ni Chinyu ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Maraming kayamanan ang Thunder Courtyard, at lahat ng tao sa mundo ay naiinggit. Sa pagkakataong ito, malamang na sasamantalahin ng mga aristokratikong pamilya ang pagkakataong gumawa ng mabigat na kahilingan. Sige, hindi na ako magpipigil, tumayo si Yan Tianchi at sinabi. Una, hayaang ibigay ni Chinyu ang Trakelas Immortal Scripture. Pangalawa, hayaang putulin ni Chinyu ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Yan Rozo. Pangatlo, gusto ko ang celestial artifact ng iyong Immortal Emperor Lei at ang iyong immortal na libingan ng Thunder Courtyard. Nang marinig ang tatlong kondisyong ito, namula ang mukha ni Dinley, at naglabas ng malamig na aura ang kanyang katawan. Yan Tianchi, kung maaari tayong makipag-ayos tayo. Kung hindi natin kaya, lumaban tayo, pinigilan ni Dinley ang kanyang galit at sinabi. Dama po ang tingin ni Yan Tianchi kay Dinley. Sa sandaling iyon, naging napakalamig ng kanyang ekspresyon. Dinley? Ngayon? Ibigay mo si Chinyu o sumang-ayon sa aking mga kondisyon. Walang pangatlong opsyon. Ang boses ni Yan Tianchi ay walang kapantay na malamig, na nagpaparamdam sa mga tao ng takot. Kasabay nito, ang mga kakilakilabot na ilaw ay agad na sumabog sa kalangitan, at ang mga kakaibang anting-anting ay nagmula sa lahat ng direksyon. Nag-set up na talaga sila ng formation in advance. Sa ilalim ng mga pangyayari na wala silang pagpipilian, gusto pa nilang tanggalin si Dinley. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Dali-dali siyang tumayo at humarang sa harap ni Dinley. Walang kinalaman ang bagay na ito kay Dinley.
Kung gusto mong ayusin ang score, puntahan mo lang ako. Chinyu? Maupo ka. Sigaw ni Dinley. Pagkatapos, sa isang pag-iisip, isang magic artifact ang lumitaw sa kamay ni Dinley. Isa itong magic staff, at isang malabong asul na liwanag ang kumukutitap dito. Napakaliit ng magic staff, at nahawakan ito ni Dinley sa kanyang palad. Sa isang sulyap, halos walang internal chi fluctuation, at walang makakakita ng kakaiba tungkol dito. Ito ay, celestial artifact. May nakakilala sa item na ito, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ang mahiwagang artifact na sumusunod sa Immortal Emperor Lei. Dinley? Nagdala ka talaga ng celestial device dito. Ano ang gusto mo? 2,158 isang tunay na nakakatakot na duel. Saglit na bakas ang gulat sa mga mata ng lahat ng naroroon. Sa kabila ng kanilang hindi kapani-paniwalang lakas at sa katotohanang nakapag-set up na sila ng isang forma sayon sa lugar, puno pa rin ng takot ang kanilang mga mata habang nakaharap ang celestial artifact sa kamay ni Dinley. Iyon ang mahiwagang artifact ng Immortal Emperor Lei. Hindi naging mahirap para sa kanya na lipulin ang banal na rehiyon, pati na ang pagpatay sa kanila. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, walang sino man ang gumamit ng celestial artifact sa Holy Region. Ang ganitong labanan ay karaniwang sa mabituing kalangitan, na sumire sa hindi mabilang na mga bituin. Ngunit ngayong inilabas na ni Dinley ang item na ito, ipinakita nito ang kanyang determinasyon. Napalingon ang lahat kay Yan Tianxi dahil siya lang ang nangunguna sa negosasyong ito. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na hindi magpapakita ng anumang takot si Yan Tianxi sa harap ng celestial artifact ni Dinley. Malamig siyang tumingin kay Dinley at sinabing, sa tingin mo ba ang Thunder Courtyard mo lang ang may celestial artifacts? Pagkasabi niya noon ay biglang naging tense ang atmosphere. Lahat ay napalingon kay Yan Tianxi na may pagtataka at pagdududa. Hindi nila inaasahan na gagamit si Yan Tianxi ng celestial artifact. Ang ekspresyon ni Chinyu ay walang katulad na pangit. Hindi niya akalain na magiging determinado si Yan Tianxi na paalisin siya hanggang sa handa niyang gamitin ang celestial artifact. Tinatakot mo ba ako? Sa tingin mo matatakot ako? Malamig na sabi ni Dinley. Bahagyang pinaikit ni Yan Tianxi ang kanyang mga mata. Wala siyang ibang sinabi. Inabot niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang pagoda na kumikislap na may misteryosong liwanag. Ang pagoda ay nasuspine sa palad ni Yan Tianxi, na naglalabas ng napakaluma at misteryosong kapangyarihan na hindi maarap. Ang pagoda na ito ay mukhang simple at walang palamuti, ngunit tila naglalaman ito ng mapangwasak na kapangyarihan. Sa sandaling ito ay kinuha, ang lahat ay hindi maiwasang makaramdam ng matinding pang-aapi. Ang mukha ni Chinyu ay mas mapatla, at kahit huminga ay medyo nahihirapan sa kanyang dibdib. Divine Destiny Pagoda, ang mahiwagang artifact ng Immortal Emperor Tianming. Bulalas ng isang tao. Walang umasa na dadalhin ni Yan Tianxi ang Divine Destiny Pagoda. Sa sandaling lumitaw ang dalawang celestial artifact, tila nagsimula silang mag-away sa isa't isa. Kahit na ang dalawang mahiwagang artifact ay tila hindi kumikinang, ang invisible power ay patuloy na lumalaban sa isa't isa. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Dinley at Yan Tianxi. Bago sila makapag-react, ang dalawang mahiwagang artifact ay umangat sa hangin. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay patuloy na lumalaban sa isa't isa. Walang nakakagulat at engranding banggaan ng internal chi sa pinangyarihan, ngunit ang buong Peach Blossom Island ay nanginag sa sandaling ito. Ang ilang mga tunay na banal ay napailing at nagsuka ng dugo ng walang tigil, at ang kanilang mga katawan ay lumipad pabalik. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang labanan, ngunit ito ay walang saysay pa rin. Sila ay nabubuhay sa tuktok ng kanilang kaharian, ang tunay at malaking True Saint Realm. Ang nasabing cultivation realm sa harap ng celestial artifacts ay hindi man lang kwalipikadong lumaban. Ang langit lang ang nakakaalam kung gaano kitikot ang Immortal Emperor. Ang ekspresyon ni Chinyu ay napakapangit din. Kung hindi dahil sa divine robe ni Wu Ji na nagpoprotekta sa kanyang katawan, malamang na matagal na siyang namatay sa sandaling ito. Cebu City. Rumble. Ang kalangitan ay natatakpan ng maitim na ulap, at ang lupa ay patuloy na gumuguho.
Lumitaw ang makapal na mga bitik sa lupa at ang buong Peach Blossom Island ay tila babagsak anumang oras. Rano Beta S. Ang paghaharap sa pagitan ng dalawang mahiwagang artifact ay naging sanhi ng marahas na pagbaluktot ng espasyo at pagbagsak ng lupa. Kumalat ang mga bitik sa Peach Blossom Island na parang nasa bingit ng pagguho ang buong isla. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ng mga mahiwagang artifact ay naging lalong matindi. Ang hangin ay napuno ng nakakapasong panloob na chi na parang ang buong mundo ay nabalot ng paghaharap sa pagitan ng dalawang mahiwagang artifact na ito. Nag-interweave ang kidlat, at kumikislap ang liwanag ng bituin, na bumubuo ng isang kahanga-hanga at mahiwagang eksena. Habang tumitindi ang paghaharap, gumuho ang lahat ng paraan, at lahat ng nasa eksena ay nagdoso mula sa banggaan na ito. Lalong naging nakakatakot ang eksena sa Peach Blossom Island. Ang antas ng pag-crack sa lupa ay naging mas matindi, at ang isla ay nanginig ng mas marahas. Ang mundo ay tila na puno ng panloob na chi ng panganib. Isang walang katulad na takot ang bumangon sa puso ng lahat. Gayunpaman, sa kabila ng gayong mga pangyayari, sina Dinley at Yan Tianchi ay wala pa ring balak na huminto. Parang gusto nilang sirain ang Holy Region. Kayong dalawa, please stop. Ang isang tunay na santo ay sumigaw sa alarma. Ayaw nilang sirain ng dalawang lokong ito ang lahat. Gayunpaman, ang dalawa ay walang katulad na matigas ang ulo. Gumisi si Dinley at sinabing, tumigil ka. Halika, sa pinakamaraming mamamatay tayong dalawa. Sige, sabay nating sirain ang banal na rehiyon na ito. Umuungal si Yan Tianchi sa kabaliwan. Walang tigil ang pagguho ng lupa. Ang nakakatakot na internal chi ay hindi na limitado sa Peach Blossom Island ngunit kumalat sa buong Zhongzhou. Saglit na nadamay ang lahat sa banggaan. Pagtingin sa itaas, ang langit ay naging napakabangis. Ang ilan sa mga mahihina ay namatay pa nga bago sila makapag-react at naging abo. Tumingin si Chinyu mula sa Peach Blossom Island at nakita ang hindi mabilang na mga tao na nawala ng buhay sa isang iglap. Ang ilan ay muling nagsasama-sama sa kanilang mga pamilya, ang ilan ay nakikipaglaro sa kanilang mga anak sa bukid, at ang ilan ay nakikipagkita sa kanilang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi na umiiral. Hindi man lang sila nagkaroon ng oras para magpaalam bago sila tuluyang nawala sa mundong ito. Maraming pamilya ang nagkawatak-watek sa kalamidad na ito, na ang mga mahal sa buhay ay nawala ng isa't isa sa isang iglap. Sa mga bisig ng kanilang mga magulang, biglang tumigil ang tawa ng mga bata. Inalis ng malupit na katotohanan ang kanilang pag-asa sa buhay. Ang mga mag-asawa ay walang awa na pinaghiwalay sa sakuna na ito, hindi na muling nayakap ang isa't isa. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay tumakas sa lahat ng direksyon sa takot. Nais nilang tumakas mula sa lugar na ito na nababalot ng anino ng pagkawasak. Gayunpaman, kahit saan sila tumakas, ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga mahiwagang artifact ay tumagos sa buong Zhongzhou na parang walang matakasan. Ang paghikbi, panaghoy, at hiyawan ay tumaas at bumagsak, na humahalo sa kapaligiran ng pagkawasak. Nawala ng mga kapamilya, kaibigan, at mahal sa buhay ang mga tao. Ang kanilang pag-asa at kaligayahan ay ganap na nawala sa sandaling ito, nag-iiwan lamang ng matinding sakit at walang katapusang kalungkutan. Hindi mabilang na mga tao ang lumuhad sa lupa at pinagdikit ang kanilang mga palad, nagdarasal na bumaba ang isang Diyos at isang himala ang mangyayari upang iligtas sila mula sa sakuna na ito. Gayunpaman, naunawaan nila na ang gayong pag-asa ay ang kanilang pagnanasa lamang. Nahulog na sila sa isang desperadong sitwasyon, at ang naghihintay sa kanila ay ang kapalaran lamang ng pagkawasak. Maging ang mga makapangyarihang magsasaka na iyon ay tila hindi gaanong mahalaga at walang kapangyarihan sa sandaling ito. Sa harap ng kanilang sariling lakas, nadama nila na hindi kapani-paniwalang hindi gaanong mahalaga at hindi makayanan ang banggaan ng mga celestial artifact. Maaaring sila ay puno ng kumpiyansa sa nakaraan, ngunit sa kalamidad na ito, wala silang mababago kahit ano. Ang buong Zhongzhou ay nababalot ng kalungkutan at takot. Ang kaawa-awang imahe ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakakadurog ng puso. Inosente sila. Nadala lang sila sa away at naging inosenteng biktima. Tiningnan ni Chinyu ang mga tao na umiiyak sa sakit at kawalan ng pag-asa.
Bigla siyang tumalikod at sumigaw sa taas ng kanyang mga baga, "Stop! All stop!" 2,159 na isang malapit na tawag. Nang makakita ng ganoong kaunos-lunos na eksena, hindi na nakayanan ni Chinyu. Tumakbo siya kay Dean Lei na parang baliw at nagmakaawa, "Dean Lei, please stop. I beg you. Please stop." Nagngangalit si Dean Lei. Hinding-hindi siya papayag na huminto sa sandaling ito. "Dean Lei? Napakaraming inosenteng tao ang namatay dahil dito. Please stop. I beg you." Sabi ni Chinyu sa nanginginig na boses. Nang makitang walang tugon mula kay Dean Lei, tumingin si Chinyu kay Yan Tianxi at sumigaw, "Yan Tianxi, ayaw mo ba akong patayin? Halika na. Hahayaan kitang patayin ako." Sa isang sigaw, lumundag ang golden light. Bahagyang pinaikit ni Yan Tianxi ang kanyang mga mata at ngumuso. "Bakit? Ang mga katulad mo ba ay may isip na may habag? Hanggat huminto ka, hahayaan kitang gawin ang gusto mo." Ang boses ni Chinyu ay naging walang kapantay na malamig. Siyempre, ayaw ni Yan Tianxi na pahabain ang hindi pagkakaunawaan. Siya ay magiging isang walang hanggang makasalanan kung ang banal na rehiyon ay mawawasak. Sa paglabas nito ay agad niyang itinaas ang palad at mahinang bamulong. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakuha niya ang celestial artifact. Agad na tumigil ang mundo sa pagyanig, at ang nakakatakot na panloob na chi ay dahan-daang nawala. Matapos alisin ni Yan Tianxi ang kanyang celestial artifact, ang celestial artifact na nasa kamay ni Dean Lei ay tila nawala ng kakayahan sa pakiramdam at dahan-daang nahulog mula sa langit, bumalik sa kamay ni Dean Lei. "Yan Tianxi, mukhang wala ka ring lakas ng loob." Hinawakan ni Dean Lei ang celestial artifact sa kanyang kamay at sumigaw. Inilagay ni Yan Tianxi ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, "Nakamit ko ang aking layunin, kaya bakit ako makikipagkompetensya sa iyo?" Pagkatapos ay tumingin siya kay Chinyu at sinabing, "Chinyu, natatandaan mo pa ba ang sinabi mo ngayon?" Malamlam at walang buhay ang tingin ni Chinyu, at hindi niya maiwasang tumingin sa mga patay at sugatang pulutong sa ibaba, ang sakit sa kanyang mga mata ay lumalala. "Ano, niloloko mo ba ako?" Agad na naging malamig ang boses ni Yan Tianxi nang makita niyang tahimik si Chinyu. Si Dean Lei, na nakatayo sa gilid, ay nagmamadaling pumalit at sumigaw, "Paano kung niloloko ka niya? Ituloy natin kung hindi ka kumbinsido. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo?" Malamig na sabi ni Yan Tianxi. Sa kritikal na sandali ng tensyon at paghaharap, biglang naging mas determinado ang tingin ni Chinyu. Nagpakita muna siya ng paumanhin na tingin sa direksyon ni Yan Ruozo bago naglakad patungo kay Yan Tianxi. Hindi nagtagal, dumating si Chinyu kay Yan Tianxi. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa sandaling ito, nakita ni Yan Tianxi ang determinasyon sa mga mata ni Chinyu. Maging si Yan Tianxi ay hindi maiwasang matigilan sa kanyang determinasyon. "Para patayin ako o pahirapan, ikaw ang bahala." Malamig na sabi ni Chinyu. Bahagyang pinaikit ni Yan Tianxi ang kanyang mga mata at sinabing, "Handa ka bang ibigay ang iyong buhay para sa mga langgam na iyon?" Malamig na sinabi ni Chinyu, "Isinilang ka sa isang mahusay na aristokratikong pamilya noong bata ka pa. Mayroon kang 10 milyong tao sa iyong beck and call at tunay na santo na sasamahan ka sa iyong paglilinang. Hanggat gusto mo ito, madali mong makukuha ang anuman. Tiyak na hindi mo maintindihan, RAOS. Para sa isang tulad mo, napakahirap bigyang kasiyahan ang iyong mga pagnanasa. Kahit na makakuha ka ng isang planeta o isang kontinente, magdudulot lamang ito ng kaunting ripple sa iyong puso." Pagkatapos ay itinuro ni Chinyu ang mga ordinaryong magsasaka sa ibaba ng Peach Blossom Island. Ngunit hindi sila pareho. Madali silang masiyahan. Maaaring ito ay ang muling pagsasama-sama sa kanilang mga pamilya, o marahil ito ay upang samahan ang kanilang mga anak sa paglaki. Ito ang kanilang kaligayahan, ang kanilang tanging kaligayahan, malamig na sabi ni Chinyu. Ngunit ngayon, dahil sa labanan sa pagitan ng mga taong katulad mo, inaalis mo sa kanila ang kanilang tanging kaligayahan. Hindi mo ba naisip na ito ay napakalupit? Tulala na tumingin si Yan Tianxi kay Chinyu. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Chinyu ang mga ganoong salita. "Huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan.
Dahil gusto niyang mamatay, bigyang kasiyahan mo siya. Isang tunay na santo ang nagmamadaling tumayo at sumigaw. Natauhan si Yan Tianchi. Malamig niyang tiningnan si Qin Yu at sinabing, talaga bang hindi ka natatakot sa kamatayan? Natatakot ako, ngunit nasangkot na ako sa napakaraming mga inosenteng tao. Tapusin na natin ito. Bahagyang ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata na para bang hinihintay niya ang kanyang paghatol. Sa sandaling ito, nagmamadaling naglakad si Din Lei. Pinandilatan niya si Yan Tianchi at sinabing, Yan Tianchi, hinding-hindi ako papayag na salakayin mo si Qin Yu. Ito ay kanyang sariling pagpipilian, kaya ano ang kinalaman nito sa iyo? Pinaikit ni Yan Tianchi ang kanyang mga mata at sinabi. Kinagat ni Din Lei ang kanyang mga ngipin at sumigaw, nalito lang siya saglit, at sabi niya ay hindi binibilang. Gumisi si Yan Tianchi at sinabing, Din Lei, dapat mong igalang ang kanyang pinili. Mas maraming tao ang mamamatay kung patuloy tayong lalaban, at sa oras na iyon, mamamatay din si Qin Yu. Naiintindihan mo ba? Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Din Lei at tila hindi nakahanap ng magandang solusyon. Hindi niya maiwasang tumingin sa kawalan na parang may hinihintay. Gayunpaman, ang kawalan ay ganap na tahimik, nang walang anumang pagbabago. Qin Yu? Kung ganoon, bubusugin kita. Dahan daw ang itinaas ni Yan Tianchi ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na panloob na chi ang nagsimulang magtipon sa harap ni Qin Yu. Kung dadapo ang palad na ito, malamang na madudurog agad nito ang ulo ni Qin Yu at tuluyang mapapawi ang kanyang banal na sentido. Nang makita ang palad na malapit ng damapo, nagpumigla si Yan Ruozo na kumawala at lumitaw sa harap ni Qin Yu halos sa isang iglap. Hinarang niya si Qin Yu sa likod niya at pinandilatan si Yan Tianchi. Patayin mo muna ako kung gusto mo siyang patayin. Kinagat ni Yan Ruozo ang kanyang mga ngipin, halos dumudugo ang kanyang mga mata. Sumimangot si Yan Tianchi at malamig na sinabi, alisin mo siya. Dalawang true saints ng pamilya yan ang nagmamadaling lumapit at hinaila si Yan Ruozo sa gilid. Kung papatayin mo siya, hindi ako mabubuhay. Si Yan Ruozo ay umungal na parang baliw at pilit na nakipagpunyagi. Gayunpaman, sa ilalim ng kontrol ng dalawang true saints, hindi siya makalaya. Hindi pinansin ni Yan Tianchi si Yan Ruozo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad, handang hampasin ang ulo ni Qin Yu anumang oras. Tumigil ka. Ang nakakabinging dagandong ni Yan Ruozo sa tuktok ng kanyang mga baga ay pumuno sa buong Peach Blossom Island. Ang kanyang mga luha ay walang humpay na umaagos na parang isang sirang string ng mga butil, at ang kanyang panloob na chi ay naging napakahina. Ang palad ni Yan Tianchi ay malapit ng damapo sa mukha ni Qin Yu. Ang nakakapasong panloob na chi ay nagdulot ng hindi kapani-paniwalang sakit sa mukha ni Qin Yu. Mukhang namutla si Qin Yu, at napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya pinagsisihan ang kanyang pinili. Gagawin pa rin niya ang parehong kung kailangan niyang gawin ito muli. Ruozo, babayaran kita sa susunod kong buhay, bulong ni Qin Yu na parang binigay na niya ang lahat. Gayunpaman, nang malapit ng damapo ang palad ni Yan Tianchi sa mukha ni Qin Yu, bigla siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Unti-unti ring nawala ang liwanag sa palad niya. Natigilan ang lahat at tila hindi naiintindihan ang mga kilos ni Yan Tianchi. Malamig na tiningnan ni Yan Tianchi si Qin Yu. Hindi alam kung ito ay dahil sa kanyang konsensya o pag-aalala para kay Yan Ruozo. Tumingin siya kay Qin Yu at malamig na sinabi, maaari kong iligtas ang iyong buhay, ngunit kailangan kitang paalisan sa banal na rehiyon. Babalik ka sa pinanggalingan mo. 2,160 malambot ang loob. Nang marinig ang mga salita ni Yan Tianchi, ang lahat ay natigilan sa lugar. Maging si Qin Yu ay natigilan. Holy Lord Yan, hindi mo maaaring pabayaan ang batang ito. Kung hindi, tiyak na magdudulot siya ng sakuna sa hinaharap. Tama, Holy Lord Yan. Marami na tayong nagawa para lang mawala siya. Ngayong nasa harapan natin siya, bakit natin siya pakakawalan? Kahit pabayaan natin siyang umalis sa Holy Region, hindi siya susuko. Babalik siya sooner or later. Ang bawat isa ay humakbang pasulong na walang pagnanais na pumupuno sa kanilang mga mata. Nakasimangot din si Qin Yu na parang hindi makapaniwala sa sinabi ni Yan Tianchi.
Tama sila. Kahit na umalis ako sa Holy Region ngayon, babalik ako balang araw, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Gumuso si Yan Tianchi at sinabing, kakayahan mo kung makakabalik ka. Na may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata, tumingin si Chinyu kay Yan Tianchi at sinabing, talaga bang binitawan mo ako? Hindi pa ba ako naging malinaw sa sarili ko? Gusto kong umalis ka sa banal na rehiyon mula ngayon, malamig na sabi ni Yan Tianchi. Holy Lord Yan, hindi mo dapat gawin ito. Naglakad muli ang iba at nagpatuloy sa pagpapayo sa kanya. Gayunpaman, nagpa siya si Yan Tianchi at hindi pinansin ang lahat. Natahimik sandali si Chinyu bago sinabing, bigyan mo ako ng oras para maghanda. Hindi na kita bibigyan ng oras. It's either umalis ka kaagad o papatayin kita ngayon. Iniunat ni Yan Tianchi ang kanyang palad, at isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ang bumungad. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, sige, aalis ako ngayon sa Holy Region. Malamig na umungol si Yan Tianchi. Hindi na niya pinansin si Chinyu at tumalikod na, nagbabalak na umalis. Sa sandaling ito, bumagsak ang tingin ni Chinyu kay Shishio. Ganoon din ang ginawa ni Shishio. Tila may telepatikong koneksyon ang dalawa at naglakad patungo sa isa't isa. Magkaharap ang dalawa at tumingin sa isa't isa na may galit sa kanilang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nanguna si Chinyu at sinabing, hindi ka gusto ni Yan Rozo. Alam ko. Nagulat si Chinyu sa reaksyon ni Shishio. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, hihintayin kita ng 100 taon. Tiyak na hindi ko hahawakan si Yan Rozo sa loob ng 100 taon. Puminto si Shishio at nagpatuloy, tiyak na hindi ako gentleman. Ang dahilan kung bakit ko ginawa ito ay para sabihin sa mundo na mas malakas ako kaysa sa iyo. Ang bloodline ng pamilyang yan ay mapapabilang sa sinumang manalo, AN Omicron V. Gusto kong talunin ka ng patas at lantaran, ng may katapatan at integridad. Ang mga salita ni Shishio ay lalong ikinagulat ni Chinyu. Ito ang unang pagkakataong direktang sinuri ni Chinyu si Shishio. Bagamat hindi nagustuhan ni Chinyu si Shishio, siya ay isang taong may adhikain. Kung hindi ka bumalik sa banal na rehiyon sa loob ng 100 taon, kukunin ko ito dahil patay ka na, malamig na sabi ni Shishio. Deal. Malamig na sabi ni Chinyu. Pagkalipas ng 100 taon, tiyak na matatalo kita. Pareho tayong magulong katawan. Sasabihin ko sa mundo kung sino ang pinakamalakas, minisyon at sinabi ni Shishio. Pagkasabi nito, tumalikod si Shishio at umalis nang hindi lumilingon. Shishio ay isang maginoo, sabi ni Dinley. Tumango si Chinyu. Tumingin siya kay Dinley at sinabing, pakibalikan mo ako. Baka kailangan kong gamitin ang iyong teleportation formation. Tumango si Dinley. Tinapot niya ang balikat ni Chinyu at sinabing, kahit ano paman, at least, nagawa mong panatilihin ang iyong buhay. Oo, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Akala ko tiyak na mamamatay na ako sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na bibitawan ako ni Yan Tianchi. Sa sandaling ito, ang mga tunay na banal ng iba pang mga aristokratikong pamilya ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumingin sila sa likod ni Chinyu, at ang kanilang mga mata ay naglabas ng walang katulad na lamig. Talagang matanda na si Yan Tianchi at magulo ang ulo, malamig na sabi ng isang tunay na santo. Napakatalino ng batang ito. Walang nakakaalam kung hanggang saan siya lalago sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 100 taon. Sa oras na iyon, tiyak na pupunta siya sa amin upang ayusin ang score. Magulo ang ulo niya, pero hindi pwede, malamig na sabi ng isang true saint. Matapos marinig ito, ang ilan sa kanila ay agad na naunawaan, at ang kanilang mga mata ay agad na naglabas ng malamig na layunin ng pagpatay. Uwi. Sa sinaunang barko ng pamilya yan, pangit pa rin ang ekspresyon ni Yan Rozo. Bagamat na panatili ni Chinyu ang kanyang buhay, walang nakakaalam kung makakabalik siya. Banal na Panginoon, bakit mo pinakawalan si Chinyu? Sa deck ng sinaunang barko, isang elder ng pamilya yan ang lumapit at nagtanong. Inagaw niya ang santo at nakipag-away sa iba't ibang aristokratikong pamilya. Hinahayaan na lang ba natin siya? Tumingin si Yan Tianchi sa malayo at may kaunting emosyong nagsabi, ang batang ito.
Hindi siya simple. Marahil ay dapat kong suriin muli ang taong ito. Oh, mukhang nagulat ang matanda. Natahimik sandali si Yan Tianchi bago siya dahan-daang nagsabi, "To be honest, talagang naantig ako sa mga salita niya. Naiintindihan ko na ngayon si Rozo." Tumingin si Yan Tianchi kay Yan Rozo, nakaupo sa hindi kalayuan. "Ang mga makakagalaw sa iyo ay talagang hindi madaling matagpuan," mamantong hininga ang matanda at sinabi. Walang sinabi si Yan Tianchi. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Bagaman pinakawalan mo siya, ang iba ay maaaring hindi, patuloy ng matanda. Walang kinalaman sa akin iyon. Depende ito sa kung ano ang mangyayari, tahimik na sabi ni Yan Tianchi. Uwi, sa Thunder Courtyard. Sinundan ni Chinyu si Dean Lei pabalik sa Thunder Courtyard. Aalis ka ba talaga? Tumingin si Dean Lei kay Chinyu at hindi maiwasang sumimangot. Ma'am, sagot ni Chinyu. Iniligtas ni Yan Tianchi ang aking buhay. Dapat kong tuparin ang aking pangako. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Dean Lei at napabuntong hininga na lamang. Sa hitsura nito ngayon, tila ito ang pinakamahusay na kinalabasan. Dean Lei? Kailangan kitang abalahin para i-activate ang formation at paalisin ako dito, sabi ni Chinyu. Pagkaraan ng mahabang panahon, gusto ni Chinyu na bumalik sa Earth para tingnan. Sa ilalim ng sitwasyon ng Great Upheaval, hindi alam kung mayroong anumang makapangyarihang magsasaka sa Earth ngayon. Gayunpaman, umiling si Dean Lei at sinabing, ang Porma Sayon ng Thunder Courtyard ay magbibigay daan sa iyo na lampasan ang kawalan, ngunit hindi nito tumpak na matukoy ang iyong lokasyon. Sa madaling salita, sa napakahabang paglalakbay, ang Porma Sayon ay maaaring magpapasok sa iyo sa walang katapusang kawalan at hindi na makalabas dito. Sumimangot si Chinyu at sinabing, kung gayon, paano ako aalis sa banal na rehiyon? Maaari ka lang dumaan sa barkong pandigma, sabi ni Dean Lei. Bapor na pandigma. Nagulat ito kay Chinyu. Ang mga barkong pandigma ay maaaring tumawid sa kawalan, ngunit hindi pa ito sinubukan ni Chinyu. Tumingin si Dean Lei kay Chinyu at sinabing, sundan mo ako. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras. Mabilis niyang sinundan si Dean Lei at naglakad patungo sa isang partikular na lugar sa pangunahing tuktok ng Thunder Courtyard. Naglakad-lakad ang dalawa at sa wakas ay nakarating sa isang bakanting lugar. Medyo maluwag ang lugar na ito, at maganda ang tanawin. Sa likod ng kanyang mga kamay, bahagyang pinaikit ni Dean Lei ang kanyang mga mata. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang isang dambuhalang barkong pandigma sa harap ng dalawa. Isang malaking salita, Lei, ang nakasulat sa barkong pandigma.